Ano yung mga dapat tinitingnan namin para masabi na credible itong survey na tinitingnan natin? Oo, may mga ano talaga, may mga criteria at pero mahirap 'to kung ikaw ay hindi naman nagte-technical, 'di ba? Kung regular Mm. kang tao na nagko-consume lang ng survey results, ang hirap nun i-identify, eh. Pero may Oo. mga ano, may mga intuitive na na puwede mong tanungin, 'di ba? Una, siyempre gaano kalaki yung sample na kinuha, 'di ba? Mm. Kasi 'yan, malalaman mo 'yan na kung kinuha lang 'yan sa 400 tao sa buong Pilipinas, Oo. baka hindi ako maniwala doon tapos babasahin mo at the level of sa region ganito, ganito karaming pabor sa kandidatong ganyan. Mahirap 'yun Mm. i-break, 'no? So yung 400 na 'yan, mahirap 'yan paniwalaan. Pero siyempre sa mga mathematics ganyan-ganyan, yung 1,200 napapatunayan naman 'yon na meron Mm. yung, reliability, 'no? Oo, oo. Pero ang basa lang niyan pang broad regions. Ibig Mm. sabihin kung yung 1-2 na yan, siguro 300 NCR, Mm. 300 Balance Luzon, 300 Visayas, 300 Mindanao, gano'n yung Mm. kalat nila. Pero Mm. at the level of the national, gano'n lang siya Mm. dapat, binabasa. So, Oo. puwedeng okey yung 1,200, pero 'pag gusto mo na ng mas granular na ibababa mo sa mas mabababang domain, dapat Mm. dumoble na yan, 2, 4, may iba puwede mo pang gawin yan 9,000, 10,000 na dapat Oo. gano'n kalaki na, So, eh. ibig sabihin, Yung Prof. Kiko, halimbawa sa national level na may around 50 million voters tayo. mm, So, ang 1,200 na survey respondents ay pwede na kung ang tinitingnan natin ay sinasurvey natin ay for president or for senator. oo, 'Di ba? yes, puwede Tama. na yan. Kasi ano yan, kahit gaano na kalaki yung populasyon natin, napapatunayan naman na plateau na yung sample size requirement. Mm, mm. Oo, So, plateau ibig na sabihin yan. po nun kahit dagdagan pa natin ng dagdagan yung survey respondents natin, gawin natin yan 3,000 or 6,000, halos parehas na rin yung magiging Yes, resulta nung survey. opo, Pero kapag ginamit natin yan, 1,200, pero ang tinitingnan natin ay yung provincial. oo, governor, eh. Pero kasi 'pag sampling ng governor, siyempre isang probinsya lang din ang titingnan mo, Oo, 'di oo. ba? Dapat sa probinsyang yon sufficient yung makuha nila. Halimbawa, 400 sa probinsyang yon para mabasa talaga nila yung Mm. pulso pang-gobernador, 'di Mm, ba? mm, Ilang probinsya mm. 'yan, 'di ba? Kung merong Oo. partido na merong naka-field kada probinsya, ang laki nung sample na kailangan nila para magkaroon sila ng pulso ng buong Pilipinas at the gubernatorial Oo. race, 'di ba? Pero So, yung isa 'yan. halimbawa, 1,200 na yun, at tinitingnan natin ang senatorial race, paano yung dapat na distribution ng 1,200 na yun? Hindi naman puwedeng siyempre bias yan kung halimbawa puro sa Mindanao mo lang kinuha yung Correct, 1,200 mo, 'di ba? oo. Ang tayo bilang mga consumer ng ano, ng mga research dapat kaya natin i-demand yung methodology ng mga gumagawa ng survey na 'to, eh. Paano nila kinalat yung Mm. respondent nila? May mga survey entities, meron silang mga library, sinasabi nila doon kung ano yung methodology nila, kung paano nila ginagawa. Ideally, dapat nagsa-sample sila, hindi mo talaga makukuha lahat ng probinsya. So, dapat Mm. nag-sample ka ng probinsya. Meron silang listahan ng probinsya, nag-sample ng probinsya. Sa napiling probinsya, dapat nakapag-sample ng munisipyo at saka siyudad, Mm. 'di ba? Do'n sa mga napiling munisipyo at siyudad, dapat nakapag-sample ng barangay. Mm. Tapos 'pag sample ng barangay, doon lamang maglalakad 'yan sa mga barangay para makakuha ng mga household systematically. Dapat 'di Mm. magkakapitbahay 'yon, kasi puwede yung Mm. magkakapitbahay, um, ma pare-pareho ng gusto, Oo. 'di ba, mga gano'n. So, dapat medyo malayo-layo 'yun. Let's say, ika-20 bahay pagitan, 'di ba? Yung dapat Mm. naglalakad sila talaga para nakakalat yung mga respondent nila doon sa buong barangay, eh. Tapos 'pag Oo. dumaan 'yan sa isang bahay, dapat isang respondent lang sa isang bahay. Hindi dapat kumukuha ng iba pa. 'Yan puwede nating i-demand 'yon bilang mga consumer ng survey. Yung ethical practice sa survey, yan ay dapat transparent yung ating Mm. mga survey firms. Dapat alam Mm. nilang ikwento sa atin yung mga ganyang bagay kung paano nila ginagawa, yung paano nila Paano natin kinalat. paano natin ma-assure na may ganong klaseng ethical standards yung mga survey firm professor? Usually hindi naman natin alam kung anong ginagawa nila, di ba? Ano yung Oo, final oo. result ng kanilang survey? Yan ba ay dinodoktor? Yan ba ay Yes. minamasahe? Di ba? Ang Oo. pala natin tiwala basically eh.
Tapos Oo. yung matatagal na, medyo may tiwala tayo dahil may track record in terms of Mm-mm. accuracy, di ba? Pero halimbawa ngayon, maraming mga bago. Paano natin masisigurado? Halimbawa, maraming mga bago online eh. Yes. Hindi naman sila face to face. So, isa pang problema 'yon, no? Paano natin Mm. ma-check na yung kanilang online ay accurate nga, di ba? So Prof. may Kiko, masama kasi yung loob ni ano eh, ni Mm. Senator Llamas. Kasi talagang handang-handa na kami sa pagpapatakbo sa kanya. Tapos nung Oo. last survey, 0.6 eh, 'di ba? Ang goal namin pataasin. Tapos naging 0.1. Kaya tuloy nagdalawang Ah. isip sa pagpa-file ng Huwag kanyang kayo maniwala dyan, bro. certificate From of from the candidacy. So very may start, hindi ko interest yung tumakbo. Mas gusto ko magpatakbo. meron pang 12 hours to convince him eh. Talaga. Oo nga, Oo. no? Nag-aantay ako Oo. ng Road to Kairos, no? Yung talagang yung tatamaan ka ng kidlat, ng liwanag, Oo, oo. tapos magkikising Talagang ka, no? Yung talagang divine signal talaga oo, Akala yung ko yung hinahanap ano, ko. yung Lalo maghahati na sa kami, kalsada. mga tiga UST kami, naghahanap talaga kami ng divine signal. Hindi naman kayo mga tiga UP, no? Hindi naman kayo mga tiga UP na ibang hinahanap. No? O yan, nasasaktan daw dito si Alan. Kasi nga si Alan ang main campaign manager ng 0.6 movement, oh. Point six. Arneo yan, Talaga may Arneo. pangalan, ha? Oo. May pangalan Oo. talaga, 0.6 Oo. movement. Oo. Tapos nung huling survey, ng Pulse Asia, naging 0.1 na lang. Yan. Ah, So, Prof. Kiko, paano nga bang ano yan, yung sa tanong ni Sen oo. Edu? Oo, ang nangyari kasi parang tiwala system, 'di ba? Pero ako, para sa akin kapag nag-e-engage na open to scrutiny yung mga taong to, like they are present in interviews, nagpapa-interview sila, meron silang transparency sa mga ganyan, doon ko nakikita na merong integrity eh, 'di ba? So, yung mga nagtatago ng mga resulta, malamang hindi rin yun magpapakita sa interview, 'di ba? Hindi haharap eh. 'Di ba? Pag may mga tinatago yan, hindi yan haharap. Pero yung mga reputable, may mga track record, they open themselves, 'di ba? To questions, you can direct questions to them, they will answer, and they have ano ba, meron silang prueba na meron silang sinusunod na guide. Itong mga malalaking agency na to, alam naniwala ako member sila ng ano ng Waypor. Yung parang merong isang international ano yan eh. International group yan eh na parang para ma-accredit ka doon, dapat ino-audit ka nila kung ginagawa mo 'tong mga to eh. Parang Pati yung mga association. Parang Opo, meron po association sila ng mga opo, survey meron po firm. silang gano'n, eh, na member sila noon na hindi nila puwedeng ma-maintain yung membership na yun kapag hindi sila pumapasa sa mga audit na 'yan. At saka yung mga audit pong ito, typically may mga ano tawag dito, mga tao na gumagala 'yan on the field, di nila kilala, bina-backcheck Mm-mm. sila na Mm-mm. halimbawa, dineclare nila, dadaan kami sa Barangay Rosario, Pasig. Meron talagang naka-backcheck do'n na babantayan nila kung dumaan talaga kayo sa Rosario, Pasig. Pero Prof, anong So value added nun sa survey firm na yan? Dahil karamihan naman ng mga consumers ng resulta niya, hindi nga nila alam na may ganung klaseng association. Tapos opo. yung mga magbabayad para sa mga survey, I'm sure most of them hindi rin alam yan, no? So, paano siya nakaka-value added sa mga Ano survey sila, firm? dumadami yung kliyente nila. Pag walang eleksyon, they thrive on consumer research. Yung mga nagsusurvey ng sabon, ng mga Mm-mm. consumer goods, Yeah. yung mga ganon, they thrive kasi meron silang trust na na parang meron na earn na trust doon sa publiko. So like alam ko tong sila Pulse Asia pag wala namang election gumagawa to ng consumer research eh. 'Di ba? Kasi nakakaipon sila ng mga client base na nagtitiwala because of track record nga, no? So Mm-mm. lumalabas lang kasi during election ang malungkot dito, ang daming fly by night, no? Kasi yung iba diyan like online survey, makikita mo lang na very unscientific, lalapit sa tricycle driver, kukunin ko ano yung parang convenience lang kung sino lang yung gusto Mm-mm. magpa-interview, yun interviewin nila, 'di ba? Kasi dapat ang random sample, ikaw yung pipili, hindi ko nilalapitan eh. Pag Dapat Mm-mm. sinabi niyo genuine eh. ba, Prof, na fly-by-night, ang nire-refer niyo ba survey firms o mga tumatakbo? Actually, survey firms, marami naglilitawan, di ba? Ang dami naglilitawan, di ba? Nung 2022, naglabas ng ano ng statement ang UP School of Statistics eh. Mm-mm. Dito sa mga Mm-mm. to, kasi ang dami, kalye survey. Di ba ang Mm-mm. dami, Mm-mm. naglabasan talaga sila eh. Makita mo, nagpo-post,
makita mo yung vlogger, maghahabol ng tao, tapos meron siya mga likes, meron siya mga heart, Oo. tapos ipo-publish nila yun sa site nila, tapos iko-consume yun ng maraming mga regurgitators, no? I-regurgitate Mm. nila yung mga resultang yun, tapos pagsasama-samahin nila in an Talaga, infographic, tapos talaga meron hindi ka ko, na ngayong talaga meron ka yung na talaga term, ngayong regurgitate. oo, Yan ang regurgitator tawag sa delikado. kanila. Parang, parang Kasi na-imagine ko. Parang very graphic eh. Ikaw ba, Cheryl, na-imagine mo? numbers yung lumalabas. Pero yan Oo. Oo, kasi yung delikado. regurgitators. Kapag ganyan yung mga nakikita natin, yan po yung ginagamit for mind conditioning kasi ang tawag dyan Yes. ay convenient sampling na lang, hindi po reliable yung resulta Yes. nila. Kasi ang Totoo. kailangan kapag survey, ang pinakapangunahing elemento no, katulad ng binanggit ni Prof. Kiko, ay yung kung gaano ba ka-representative yung data ng Mm. populasyon na nire-represent nito. Kaya importante na sana actually baka dapat yung COMELEC ay nagse-set ng mga standards no na dinidisclose sa mga tao kung magdi-disclose ng mga survey data. Pero baka Oo. malabong gawin yun ng ano. Kaya ngayon po dinidiscuss natin to so that next time kapag nakakita kayo ng survey na pasok si Speaker Romualdez sa top 12, huwag kayong maniniwala kasi hindi totoo yun. Pero Dapat Prof, po ganito. meron bang survey tungkol naman sa mind conditioning? Dahil hindi ko pa sigurado Hmm, yan eh. Gaano parang karami ba wala. talaga, gaano karami ba sa mga botante, no, ang naiimpluwensyahan ng survey na parang bandwagon, no? Ah, Ah, para masabi mo na yung mga survey ay mind conditioning. Paano wala pa ako nakitang ganung Parang klaseng wala. Oo, study wala eh. akong nakikita. Kaya Dapat in the meron absence silang of that study, hindi pa ako magagawa ng judgment about mind oo, conditioning, no? Dahil wala ah, pang science eh. Wala pang mm. oo. science, Na no? in effect parang kailangan nating parang study siya. Saying na Dapat kapag study nakita siya. nyo na ito yung top 12, ay convinced na ba kayo na ito na lang ang iboboto nyo? Parang ganon, diba? Yes, Yes, dahil this oo. kasi apples and oranges eh. Yung there Mm. are survey firms and there are survey firms, di ba? Oo. Iba online, iba face to face, iba mix, no? Yung iba mga tanong, yung iba sabi nga ni Prof, iba yung sample size, no? Yung iba ay Yes. Mm. so maraming mga factors na nagkukanya. Kaya Mm. hindi mismo sila ay hindi mo pwedeng sabihin na oh, pare-pareho silang mind conditioning, di ba? Mm. Iba-iba eh, Mm. iba-iba eh. Ang Yes, tanong yes. ko lang ay meron ba talaga tayong scientific study para sabihin na Wala. ang mga survey ay nakaka-condition ng mga isip ng mga botante? I'm not too sure, no? I'm not too sure. Mm. Oo. Wala pa rin akong nasasagap na study na gumawa niyan. Mm. Actually, balikan ko yung natanong kanina, ano ba dapat yung kung si Comelec, no, magsasabi siya, kung maglalabas kayo ng survey, dapat ganito yung elemento. Actually, pwede nating sabihin yun eh. Dapat pag naglabas kayo ng survey, sinabi niyo yung sample size, sinabi niyo paano niyo kinalat, dapat sinabi niyo kung sino yung sponsor. Dapat Mm. importante, sinabi niyo kung sino yung nag-sponsor ng survey. Tapos dapat may kwento kayo dun sa konteksto ng survey. Ano yung mga pumutok na balita bago niyo ginawa yung survey, yung specific na araw ginawa niyo yung survey, dapat sinasabi nila yun eh. Halimbawa, ginawa Mm. namin yung survey September 28 to 29, 2024. Dapat yung surrounding events, 'di ba? Kung merong mga hearing na naganap doon sa Senado ng mga araw na yon, dapat sinasabi nila kung may Mm. kontrobersyang pumotok, kung may hinuli, ganyan dapat kinikwento Mm. yung mga ganun eh.